Matagal ng tanong ng community kung bakit napakalaki ng supply ng XRP. Pero nitong October 2025, tuluyan ng ipinaliwanag ng Chief Technology Officer ng Ripple na si Ginong David Schwartz kung bakit eksaktong 100 billion ang total supply ng XRP ledger. Maraming taon na itong misteryo dito sa mundo ng crypto. Pero sa wakas, lumabas na po ang malinaw na paliwanag. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba nagsimula ang tanong tungkol sa 100 billion supply? Sabi po rito ay the clarification came after a community member questioned why the network's creators choose such a large number instead of a smaller or larger supply. Yan, nagsimula po ang lahat ng may isang XRP supporter na nagtanong po sa X kung bakit pinili ng mga founder ng XRP Ledger ang eksaktong 100 billion tokens. Bakit hindi mas maliit o mas malaki? Dahil dito ay nagpasya po si Ginong Schwartz na ilahad po sa publiko ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit sinadya talaga ang numerong ito at hindi lang basta random na pinili. Sa market impact, ang transparency po ni Ripple ay nakatutulong magdagdag ng tiwala sa market. Kaya maaari pong makadagdag ito sa long-term stability ng presyo ng XRP. Ngayon ay sino-sino po ba ang bumuo ng XRP Ledger? Sabi rito, when the XRP Ledger was launched in 2012, its three founders, David Schwartz, Arthur Brito, and Jed McCaleb, pre-mined all 100 billion XRP. Ang XRP Ledger ay nilikha po noong taong 2012 ni Ginoong David Schwartz, Ginoong Arthur Brito, at saka Ginoong Jed McCaleb. Hindi po tulad ni Bitcoin na unti-unting minimina ang mga coin, itong si XRP ay pre-mined na po lahat sa simula pa lang. Ibig pong sabihin lahat ng 100 billion tokens ay ginawa na agad bago pa i-launch ang network. Mula noon, naging isa ito sa mga pinag-uusapang setup sa buong crypto space. Sa market impact, ang fixed supply model na XRP ay nagbibigay po ng katiyakan sa mga investors dahil wala ng bagong coins na idaragdag. Kaya predictable po ang total circulation sa market. Paano naman po nabuo ang tanong mula sa community? Sabi po rito ay the latest discussion began when Deep Sun, a well-known XRP supporter, asked on X why the creators of the XRP Ledger decided on a total of 100 billion tokens. Ayan. Si Ginoong Deep Sun ay isa po siyang kilalang XRP supporter at siya po ang nagpasimula sa usapang ito. Sa kanyang post po dito sa X ay tinanong niya kung may technical or simbolikong dahilan sa likod ng numerong 100 billion. Mabilis po na naging viral ang tanong na ito, kaya napilitan po itong si Ginong David Schwartz na magbigay po siya ng malinaw na paliwanag. Ang market impact po dito ay ang ganitong mga usapan ay nakakaapekto po sa sentiment ng mga traders. Kapag may malinaw na sagot mula po sa opisyal ng Ripple, nababawasan ang uncertainty at saka panic selling. Ngayon ay ano po ang mga tatlong dahilan ng 100 billion supply? Sabi rito, in response, Schwartz outlined three main factors that influence the choice. The need for divisibility to support small transactions, the ability to fit the total within a 64-bit integer for processing efficiency, and the desire for a simple, memorable figure. Ayan. Ayon po rito kay Ginoong Schwartz, tatlo ang dahilan. Una ay para raw po sa divisibility o kakayahan na hatiin sa maliliit na units. Ang ikalawa ay para po sa technical compatibility. Ayan. At ang ikatlo ay para po madali itong tandaan ng mga users. Lahat ng ito ay isinasaalang-alang noong ginagawa pa lamang ang XRP Ledger noong taong 2012.
Kaya ang market impact po dito ay ang pagkakaroon ng malinaw na structure at saka technical design ay nagpapatunay po na hindi po basta-basta ginawa sa XRP. Kaya mas lalong tumitibay po ang kumpiyansa ng mga institutional investors. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang divisibility ng XRP? Sabi rito ay Schwartz first explained that the large supply ensures that XRP can be divided into small units for microtransactions. Yan, pinaliwanag po ni Ginoong Schwartz na ang malaking supply ay para magamit po sa XRP sa mga microtransactions. Bawat isang XRP ay pwede pong hatiin sa 1,000,000 drops. Kaya madali po itong gamitin kahit sa napakaliit na bayarin. Dahil dito nagiging epektibong utility token sa XRP para sa cross-border payments at saka settlements. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong structure ay nagpapalakas po sa use case na XRP bilang bridge asset ng mga bangko. Kaya posible pong tumaas ang demand kapag dumami ang global remittance usage. Ano naman ang limitasyon ng divisibility ni XRP? Sabi po rito ay he also noted that the XRP ledger has a practical limit to how finely tokens can be divided, but the current structure is sufficient for its intended use cases. Yan, ayon pa kay Ginoong Schwartz ay may hangganan din ang kakayahan ni XRP na mahati. Pero sapat na ito para sa lahat ng layunin ng network. Kaya kahit sa malalaking transaction or maliliit na bayarin, kayang i-handle po ng XRP ledger ng mabilis at eksakto. Ang market impact po nito ay dahil efficient po sa maliliit na bayad, posibleng gamitin pa ng mga fintech companies sa XRP para sa mga micro remittance or instant transfers. Ngayon ay bakit po ba 64-bit integer ang ginamit sa system? Ayan, sabi rito ay by setting the total number of XRP at 100 billion, the ledger ensures that all token amounts fit comfortably within a 64-bit unsigned integer. Ayan, yan po yung number 2. Ang ikalawang dahilan ay technical po. Sinadya po talaga nilang itakda sa 100 billion ang total supply para magkasya ito sa 64-bit integer system ng computer. Dahil dito, mas mabilis po ang processing at mas iwas po sa rounding errors. Sa simpleng salita, ito po ay para maging stable at efficient ang buong ledger kahit milyong-milyong transaction ang sabay-sabay. Ang market impact po nito ay ang ganitong design ay nagbibigay po ng confidence sa mga developers na gagamit ng XRP Ledger para sa tokenization at institutional payments dahil sa bilis at accuracy nito. Ngayon ay ang sunod na katanungan natin ay bakit po eksaktong 100 billion at hindi po ibang numero? Yan, sabi po rito ay finally, Schwartz said the number was chosen partly for simplicity. A round figure like 100 billion is easier for users to remember. Ayan. Ayon po kay Ginoong Schwartz, pinili rin nila ang 100 billion na numero dahil madali po itong tandaan. Simple at diretso. Mas madali para sa mga tao na maintindihan at pag-usapan po ang isang bilog na numero kaysa sa komplikadong bilang. Bukod pa rito, simboliko rin ito na naglalarawan ng global reach na gustong makamit ni XRP. Kaya ang market impact po nito ay ang pagiging simple at transparent ng setup ay nakatutulong sa mass adoption dahil hindi po nakakalito para sa mga bagong investors. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng community tungkol dito? Sabi po rito ay beyond Schwartz comments, several community members have expressed differing opinions about whether the 100 billion supply is sufficient. Hindi daw lahat ay sang-ayon. May mga community members na nagsasabing baka kulangin pa sa hinaharap ang 100 billion supply kapag lumawak pa ang tokenization at paggamit ng XRP sa mga institution. Ang iba naman ay naniniwalang tama lang ito dahil sapat na para sa global liquidity needs.
Sa market impact, ang debate na ito ay nagbubukas po ng interes sa mga bagong investors na maaring magdulot ng paggalaw sa presyo depende po sa sentiment ng market. Ano naman ang pananaw ng mga eksperto tungkol sa supply na XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay Versan Algera argued that growing demand for tokenized assets and stable coins could make XRP's total supply appear limited in the future. Yan, ayon po kay Ginoong Versan Algera, habang dumarami ang tokenized assets at saka stable coins tulad ng RLUSD, maaari pong magmukhang maliit ang 100 billion supply na XRP. Kung tataas po ang institutional adoption, baka mas maaga pa kaysa sa inaasahan ay maabot na XRP ang kanyang liquidity limits. Sa market impact, kapag nangyari po ito, posibleng tumaas ang presyo ng XRP dahil sa scarcity effect, lalo na kung mananatiling mataas ang demand. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng iba pang mga analyst? Sabi po rito ay in March 2024, XRP supporter Jack the Rippler also defended the figure, stating that solving global payment inefficiencies requires a high supply to ensure liquidity across markets. Paliwanag po natin yan. Para po kay Ginoong Jack the Rippler, tama lang daw ang 100 billion na supply. Sabi po niya, hindi mo masusolusyonan ang $1 trillion global payment problem kung kulang ang tokens. Kailangan ng sapat na liquidity para gumana ang system sa iba't ibang bansa. Kaya para po sa kanya, sapat at tama ang bilang na ito. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nakapagpatatatag ng confidence sa mga long-term holders na nakikita ang tunay na halaga ng XRP bilang global payment bridge. At yan, bilang panghuli ay ang aking opinion naman po tungkol dito ay kung pag-uusapan po natin ang mga sinabi ni Ginoong David Schwartz, malinaw na hindi po aksidente ang 100 billion supply na XRP. May malinaw po na technical, functional at saka psychological reasons sa likod nito. Habang lumalawak po ang paggamit kay XRP sa tokenization, liquidity solutions at saka institutional settlements, mas nakikita po natin kung gaano po katalino ang pagkakadisenyo nito. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang transparency po na ito ay malaking tulong. Ipinapakita po nitong seryoso si Ripple sa kanilang layunin na gawing sentro sa XRP ng global payments. Kaya kung tuloy-tuloy po ang adoption at ma-approve ang mga bagong use cases, tiyak na may magandang kinabukasan sa XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.